Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon, guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell, guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno, shoutout kay user DM. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2341 hanggang 2345. Panginoong Biang, pinatay niya ang emperador. Paano mo masasabing dapat siyang patayin? Si Chen Tixen ay naiinip, dahil ang mga bagay ay hindi umuunlad ayon sa kanyang imahinasyon, kaya hindi na siya makapaghintay na ipaalala kay Biang na 3,000 ang pumatay ng mga tao, at ito ay ang korte ng imperial. Tiningnan ni Biang si Chen Tixen. Alam niya ang gustong gawin ni Chen Tixen. Sa kasamaang palad, nasira ang wishful thinking ng lalaking ito. Hindi niya maiwasang hindi asahan ang saloobin ng maharlikang korte sa bagay na ito, at mas lalong hindi niya inaasahan kung gaano kalaki ang pagpapahalaga ng emperador sa Aeron. Hanggat maaari nating mapagtagumpayan ang Aeron, ano ang buhay ng 3 taong ito? Bago ako dumating sa lungsod ng Longyan, hiniling sa akin ni Emperor Zun na alamin ang bagay na ito. Kung nasaktan nila si Mr. Han, hayaan mo akong i-execute on the spot. Dahil binayaran na nila ang halaga para sa pagkakasala kay Mr. Han, naayos na ang usaping ito. Sabi ni Biang, Emperador, offend Aeron, execution on the spot. Ang mga susing salita na ito ay nagpapanik kay Chen Tixen. Sa anumang kaso, hindi niya inaasahan na Aeron ang pumatay sa mga tao sa Imperial Court. Gayunpaman, ang saloobin ni Emperor Zun sa bagay na ito ay ang Aeron ay gumawa ng magandang trabaho sa halip na sisihin o husgahan. Master Biang, nagbibiro ka ba? Tanong ni Chen Tixen. Malamig na tiningnan ni Biang si Chen Tixen at sinabing, tinatanong mo ba ako o ang emperador? Halos matakot si Chen Tixen sa pangungusap na ito. How dare he question Biang? Mas lalong imposible na tanungin niya si Emperor Zun. Masyadong lampas sa imahinasyon niya ang mga bagay na hindi niya kayang tanggapin. Mr. Han, ibabalik ko ang mga bangkay ng 3 taong ito sa Imperial Court. May opinyon ka ba? Ibinaling ni Biang ang kanyang ulo at tinanong si Aeron. Hindi ito inaasahan ni Aeron, at dapat totoo ang mga salita ni Biang. Bagamat malapit siya sa lakas ng Judengjing, hindi siya kailanman nang ahas na gamitin ang pangalan ni Emperador Zun upang tulungan siya sa bagay na ito. Ibig sabihin, ang resulta ay ang saloobin ni Emperador Zun sa bagay na ito. Sa ibang antas, kilala na siya ni Emperor Zun at binibigyang halaga siya. Walang problema, syempre, sabi ni Aeron. At ang lalaking ito, siya ay walang galang sa iyo. Kung papayag si Mr. Han, matutulungan ka ng ating Imperial Court na malutas siya. Tinuro ni Biang si Chen Tixen at sinabing, si Chen Tixen ay naparalisa ng panahon. Noong una, gusto niyang magbigay ng mga kontribusyon, ngunit ngayon ay kailangan niyang bayaran ang halaga para sa kanyang kawalang galang sa Aeron, at si Biang mismo. Ito ay nagpaparamdam kay Chen Tixen na parang bumabagsak ang langit. Ang kanyang buhay at kamatayan ay nasa pagitan ng mga salita ni Aeron. Hanggat tumatango siya, walang duda si Chen Tixen na mamamatay siya sa mga kamay ni Biang sa susunod na sandali. Aeron, mali ako, mali ako. Please give me another chance. Hindi ko alam na ganoon kataas ang posisyon mo sa isip ni Emperor Zun. Kaya kung bumawi sa katangahan ko sa kahit anong paraan. Alam ni Chen Tixen na ang tanging paraan upang mabuhay ay ang makakuha ng kapatawaran ng Aeron. Kung hindi, mamamatay siya. Kaya lumuhod si Chen Tixen at lumuhod sa harap ng Aeron na walang dignidad. Ang mataas na profile na saloobin ng pamilya Chen ay nawala sa sandaling ito.
Minsan ay itinuturing niyang basura ang Aaron at pinaalis niya ang Aaron sa tirahan ni Chen. Kahit alam ang lakas ni Aaron, gusto pa rin siyang sirain ni Chen Tixen. Hanggang sa sandaling ito, sa wakas ay nakilala ni Chen Tixen ang kanyang sarili at ang katotohanang hindi siya kwalipikadong lumaban sa Aaron, at maging siya ay hindi kwalipikadong maging kalaban ng Aaron. Ako na ang bahala sa bagay na ito. Salamat sa iyong kabutihan, sabi ng Aaron. Mr. Han, dahil nalaman na ang usapin, aalis ako sa lungsod ng Longyeon sa lalong madaling panahon. Sana balang araw ay makilala kita sa Imperial Court. Sabi ni Biyang. May pagkakataon. Sabi ni Aaron. Biyang tatlong umalis kasama ang katawan, hindi bumalik sa Royal Inn, ngunit direkta sa labas ng gate, handa na upang bumalik sa Imperial Court. Sina Fusion at Yuhai ay hindi masaya. Kung tutuusin, ang tatlong taong ito ay dating kasama. Hindi lamang sila napagkamalan, ngunit wala ring paliwanag. Hindi sila nagkakasundo hanggang sa kanilang kamatayan. Alam ko kung ano ang iniisip mo, ngunit sinasabi sa akin ni Emperador Zun kung sino ang nangahas na hindi sumunod. Bukod dito, hindi ko makita ang lakas ng Aaron. Malamang na siya ay isang bagong master. Hindi ko na kailangang ipaliwanag ang kanyang posisyon sa iyo. Sabi ni Biyang sa kanila. Napabuntong hininga si Fusion. Ang posisyon ni Jishi sa tatlong kaharian ay pinakamataas. Saang bansa man ito, sisikapin nito ang lahat para mapagtagumpayan ang malakas. Dahil kapag matatag na itong maitatag sa sariling bansa, katumbas na ito ng paggawa ng lakas ng buong bansa sa mas mataas na antas. Sa makatuwid, ang saloobin ng emperador ay naiintindihan. Paano maihahambing ang 37 ilaw sa kahalagahan ng isang master? Master Biyang, master ba talaga si Aaron? Hindi mo maiwasang magtanong. Saglit na nag-alinlangan si Biyang at nagsimulang umiling. Kung tutuusin, hindi na siya ang totoong Judeng Realm ngayon. Paano niya makikita kung ang Aaron ang Ultimate Master Realm? Kapag nakarating na talaga siya sa Judeng Realm, hindi pa rin niya makita sa Aaron ang makumpirma niya ang totoong lakas ni Aaron. Hindi ko alam. Walang makakatiyak kung anong kaharian siya maliban kung si Fei Lingsheng ang lumapit. Sabi ni Biyang. Nang marinig ang tatlong salita ni Fei Lingsheng, nagbago ang mukha ni Fusion at Ikauhai. Sa Imperial Court ngayon, si Fei Lingsheng ang tanging malakas na tao sa pinakamataas na antas ng pag-aaral. Dahil din sa kanyang pag-iral kaya ang Imperial Court ay kayang tumayo ngayon. Bukod dito, ang kasalukuyang emperador ay sinusuportahan din ni Fei Lingsheng. Masasabing ang kaluwalhatian ng buong korte ng imperial ay malapit na nauugnay kay Fei Lingsheng. Sayang naman at matagal nang hindi nagpapakita ang Fei Lingsheng na ito. May chismis pa nga na patay na siya, buhay ba si Fering? Buhay. Mahinang tanong ni Fusion. Biyang liwanag ng ngiti, sinabi, paano ka makikinig sa mga alingawngaw? Hindi natin may kukumpara ang tagal ng buhay ng isang malakas na tao sa Jizhijing. Bukod dito, ang Jizhijing ay may kakayahang magpabata. Kahit na lumitaw siya sa harap mo, hindi mo siya makikilala. Tumango si Fusion. Isang malakas na lalaki sa sobrang pag-aaral ang namatay sa katandaan. Imposibleng bagay talaga ito, at hindi ko alam kung paano lumabas ang mga chismis na iyon. Sa oras na ito, isang batang babae na may buntot ng kabayo ang dumating sa ang tatlong tao at tinanong sila, ang lungsod ba ng Longyeon ay nasa harapan nila? Isang ordinaryong maliit na batang babae, maganda, maaliwalas na mga mata, tulad ng isang pool ng malinaw na tubig, hindi nadungisan ng secular, nasa unahan ito. Sabi ni Biyang may kasamang ngiti. Nang marinig ito ng batang babae ay tumalon siya. Ikauhai Hailu ay hindi nasisiyahan at sinabi, ang mga batang babae ngayon ay hindi nakakaintindi ng anumang asal. Hindi man lang sila makapagpasalamat. Masyadong bastos. Nang matapos muhay ang kanyang pangungusap, bigla siyang lumuhad sa lupa, sa lakas na kasing bigat ng 1 kilo, na idiniin sa kanyang mga balikat. Anong problema mo? Anong problema? Ang biglaang pagbabago ni Yuhai ay nagpagulo kay Biyang at Fusion dahil wala silang naramdaman. Hindi ko alam. Ikauhai noo malamig na pawis bilang ang laki ng isang patak ng beans, lamang na sandali ng presyon, halos hayaan siyang sumabog ang katawan at mamatay. Kanina lang, ngayon lang, nakaramdam ako ng matinding pressure, halos madurog ako. Pagkatapos huminga, nagpaliwanag Kahai sa kanila. Pressure. Biyang tuliro hitsura, biglang lumitaw ang isang bakas ng takot, sinabi sa dalawa, bilisan, umalis dito. Sa harap ng gulat ni Biyang,
Bagamat hindi malinaw sina Fusion at Yuhai, dahil sinabi niya ito, ang lugar na ito ay hindi dapat matagal na pananatili. Aaron iba pang ospital, nakaluhod at nanginginig pa rin si Chen Tixen. Hindi niya pinangarap na ang kanyang perpektong plano ay darating sa ganoong katapusan. Kahit na natagpuan ang bangkay, hindi itinuloy ni Biang ang pananagutan, at ang emperador mismo ang nagsalita, na nagpapakita na bagaman ang Aaron ay hindi napunta sa Imperial Court, siya ay lubos na pinahahalagahan ng emperador. At ang gayong tao, hindi siya kwalipikadong gumawa ng tama. Ngayong nasaktan niya ang Aaron, isang linya na lang ang layo ni Chen Tixen mula sa kamatayan. Lumapit si Huang Xiaoyong kay Chen Tixen na may mapagmataas na mukha. Gustong patayin ng taong ito ang Aaron sa Imperial Court. Sa kasamaang palad, ang kanyang pagnanasa ay hindi nagsisimula. Sa halip, inilalagay niya ang kanyang sarili sa isang nakakahiyang sitwasyon, na ginagawang gusto niyang tumawa. Chen Tixen, gusto mong saktan ang aking Panginoon. Sa kasamaang palad, ang aking Panginoon ay napakalakas kaya kahit ang emperador ay kailangang magbigay ng mukha. Hindi mo inaasahan iyon. Kampante namang sinabi ni Huang Xiaoyong na noon ay halos matakot siya, ngunit ngayon, relaxed na siya at nasa mod na asarin si Chen Tixen. Ibinaon ni Chen Tixen ang kanyang ulo at mukhang abo. Hindi niya inaasahan na haantong sa ganito. Ngayon ay maaari na lamang niyang ipagdasal na sana ay palayain siya ni Aaron. Aaron, basta hindi mo ako papatayin, pwede akong maging baka at kabayo para sayo. Sinabi ni Chen Tixen kay Aaron. Kapag ang mga baka ay kabayo. Ngumisi si Huang Xiaoyong at sinabing, Chen Tixen, masyado mong iniisip ang iyong sarili. May kwalifikasyon ka bang maging baka at kabayo? Hindi ka karapat-dapat na maging aso ng aking Panginoon. Panipi, hindi ka karapat-dapat na maging isang aso. Ang pangungusap na ito ay seryosong nagpasigla kay Chen Tixen. Kung tutuusin, mas mataas siya sa Aaron noong nakaraan, ngunit ngayon ay napakatindi na ng paglipat ng status. Hindi tugma, hindi ikaw ang may huling say. Hindi sumusuko si Chen Tixen. Guro, maaari mo bang ibigay sa akin ang lalaking ito? Sa palagay ko ay hindi siya nasisiyahan sa sinabi ni Huang Xiaoyong kay Aaron. Oo naman. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Aaron. Nang marinig ito, lubos na nagbago ang mukha ni Chen Tixen. Alam niyang kapag nahulog siya sa mga kamay ni Huang Xiaoyong, hinding-hindi siya magkakaroon ng magandang wakas. Aaron, niligtas ka minsan ng kapatid ko. Hindi mo ito magagawa sa akin, takot na sabi ni Chen Tixen. Isang bahagi ng Chen Yanran din lumuhad sa lupa. Peras na may ulan sinabi sa Aaron, pakiusap, mangyaring hayaan ang aking kapatid na pumunta. Matagal nang nabayaran ang utang ko sa iyo. Gusto niya akong patayin. Dapat ba akong maawa sa kanya? Sabi ng Aaron. Hindi mapigilan ni Chen Yanran ang pag-iyak. Alam niyang wala talaga siyang karapatan na palayain si Han Sanchen kay Chen Tixen. Napakaraming bagay ang ginawa ng pamilya Chen kay Han Sanchen, na talagang mapahamak. Pero kapatid niya ito kung tutuusin. Paano niya makikita si Chen Tixen na namatay sa sarili niyang mga mata? Pakiusap, bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon. Hindi alam ni Chen Yanran kung ano ang dapat niyang gawin para makuha ang kapatawaran ni Aaron. Nakayuko lang siya sa lupa. Walang ekspresyon ang mukha ni Aaron at sinabi kay Huang Xiaoyong, alisin mo ang dalawang taong ito. Lilito sila sa ibang mga ospital sa hinaharap. Gusto ko lang itanong mo. Oo, Master. Binanggit ni Huang Xiaoyong si Chen Tixen. Sa lakas ng Wu Dingjing, si Chen Tixen ay walang puwang upang labanan. Chen Yanran, kung ayaw mong masyadong masakit ang basurang ito, mas mabuting umalis ka na rito. Dahil doon, umalis si Huang Xiaoyong kasama si Chen Tixen. Alam ni Chen Yanran na ang Aaron lang ang makakapagligtas kay Chen Tixen. Kung lalabas siya sa oras na ito, hindi maliligtas si Chen Tixen. Aaron, ayaw mo bang bigyan ako ng huling pagkakataon? Kung hindi dahil sa akin, matagal ka nang namatay. Chen Yanran ay hindi handang umungol sa Aaron. Sa Longyan bundok, maaari kang mabuhay nang wala ako. Hindi ko utang sa iyo ng isang buhay para sa isa pa. Aaron tono malamig na sinabi. Isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ang kumalat sa puso ni Chen Yanran. Sa oras na ito, sinabi ni Warner sa piyansa, bakit gusto mong pumunta sa ibang mga ospital? Ito ba ay ideya ng iyong kapatid? Hindi mo ba naiintindihan na ginagamit ka niya?
Mula nang pumasok ka sa ibang ospital, nagkaroon siya ng masamang puso. Ang ganitong uri ng tao ay hindi katumbas ng iyong pagsusumamo para sa kanya. Si Chen Yanran ay hindi tanga. Nang dumating si Chen Tixen sa isa pang courtyard at itinuro ang hardin para sirain ang Aaron, alam na niya ang intensyon ni Chen Tixen na payagan siyang pumunta sa ibang courtyard. Ngunit ano ang problema? Kapatid niya si Chen Tixen. Ano man ang dahilan, hindi niya masisisi si Chen Tixen. So what? Kapatid ko siya. Dapat ko ba siyang sisihin? Sabi ni Chen Yanran. Sinabi ni Bai Lingwaner na may malamig na ngiti, hindi ka mabubuhay dahil sa iyong kasalanan. Umuwi ng maaga at palamutihan ang bulwagan ng pagluluksa. Kung hindi, ang buong pamilya Chen ay hindi mamamatay para lamang sa kanya. Nang inag si Chen Yanran, buong pamilya Chen, sa kasalukuyang kakayahan ni Aaron, madali para sa kanya ang pakikitungo sa buong pamilya ni Chen. Biglang natakot si Chen Yanran na baka dumating talaga ang bangungot sa tirahan ng pamilya Chen. Aaron, I will hate you all my life. Sa mga salitang ito, tumakbo si Chen Yanran palabas ng kabilang ospital. Walang pakialam si Aaron na parang walang narinig. Kakaiba ang pakiramdam ni Bai Lingwaner. Ang puso ni Aaron ay laging kalmado gaya ng tubig. Tila ba walang makakapagpawagayway sa kanya. Kahit na ngayon lang natagpuan ang bangkay, hindi nagbago ang mukha ni Aaron. Hindi ba siya natatakot sa Imperial Court, o wala bang karapat-dapat sa kanyang atensyon sa mundo? She will hate ikaw sa buong buhay niya. Grabe ang pagtitiyagan ng mga babae. Sabi ni Bai Lingwaner, mahalaga ba kung ano ang tingin niya sa mga taong walang pakialam? Sabi ni Aaron, kung sasabihin ni Ivory ang mga salitang ito, tiyak na magkakaroon ng sakit sa puso ang Aaron, ngunit si Chen Yanran ay Aaron na buhay lamang isang hamak na dumaraan, ang galit niya kay Aaron, walang kaugnayan, alam mo ba kung bakit niya sinabi iyon? Nakangiting tanong ni Bai Lingwaner, gusto ko siyang maalala. Aaron smile. Si Bai Lingwaner ay tumaas ang isang kilay at nagtanong, naaalala mo ba iyon? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!